By God's grace, tayo po tayong lahat. Let's open our Bible in 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter number 4. This would be the beginning of a series na ito. Okay, for the sake na meron tayong limitations sa frequency ng ating pong pagtuturo all throughout the year, I desire na marami tayong makover. Okay? And so, magkakaroon tayo ng mga series na topical. Okay. So, hello. Hello. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng mga... Hello. Ari sa'yo. Yun. Magkakaroon po tayo ng mga series na... Hello, Mike. Hello, gumigive up ka na? Oh. Oh. Hello, mic test. Sana wag ka na gumalaw. Yan. Okay. So 1 Thessalonians chapter 4 to start with this morning. Ganda po ng inawit ng choir. If you are listening, it's the power of God. At ito po yung mga nawawala sa maraming churches, the power of God. Kapag naging mechanism na lahat, parang makinarya na lang, parang factory, wala na yung kapangyarihan ng Diyos, the Spirit of God is not, hindi po na-appreciate at hindi po inaas yung leading ng Holy Ghost, magkakaroon po ng problema. Okay? Kasi sa Bible, di naman natin, walang word na, I don't know kung merong nag-appear yung word na product sa Bible. But there is a word that is a fruit, bunga. Okay? So, it's a natural process and it's a spiritual process. Okay? Kailangan po yung Espiritu ng Diyos. Alright, 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. Salitan po tayo. Ako babasa ng verse number 1, kayo po sa verse 2, and let's meet at verse 8. The Bible tells us, "Furthermore, then, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more." For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, because the Lord is the finger of For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Sabay-sabay po tayo, verse number 8. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. Dear Lord, Heavenly Father, thank you so much po sa umaga niyo pinagkaloob sa bawat isa. Thank you po sa paggising niyo po sa aming lahat. Thank you for the presence of everyone. Father, salamat po sa privilege that we could study your word, preach your word freely sa bansa pong ito. Yes, may mga downside. Maybe we could know from the news yung corruption na meron sa bansang ito, even the inequalities na na-experience ng mga tao pong nabubuhay dito. But Lord, help us to appreciate kung gaano kalibre na ang salita mo ay pwedeng ipahayag. That we are not persecuted alone because of our beliefs or because of our stand. Tulungan niyo po kami na wag pong magiging ungrateful at wag pong magiging parang despiteful also of authorities. Thank you, Father, for these privileges na binigay niyo po sa amin. I pray na sa pag-aaral po namin ngayon, may your truth be known and may your truth be believed among the saints. At salamat dahil po salita niyo po ito, tulungan niyo kaming manampalataya na paniwalaan, tayuan ng mga bagay po na ito. In Christ's most precious name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So this series is all about sanctification. And this first message is called The Call to Sanctification.
the call to sanctification. So I intend na per series po or per topic theme na atin pong pag-uusapan, it would be an 8-part series or 8-part message. Okay? So, dinivide ko po yon, tinignan ko yung kalendaryo at by God's grace, nawa, makatapos tayo ng 5 series sa isang taon. But this will be the first one, first message even sa lahat ng mga series na ito. And the first area na gusto ko pong ituturo sa inyo sa biyaya ng Panginoon is all about sanctification. Sanctification. This word, sanctification. Okay, tungkol dyan. And the first message is the call o yung panawagan to sanctification. Mga kapatid, if there's an area, kung merong lugar to make or break somebody's witness of the Lord Jesus Christ, it would be in this area. Ano ibig sabihin mo doon, preacher? Kung merong lugar na masisira ka bilang isang Kristiyano, dito yon. This could make or break a Christian. This could reveal kung ikaw ba talaga ay naniniwala sa salita ng Diyos or we are just professing Christians. We call ourselves Christians by name, but our actions might be opposite to what we profess. At itong pag-aaral na to napaka-importante. Why? Because this deals, okay, though mamaya i-deal ko po ito, but basically there's a past, there's a present, and there's a future sanctification. Okay? Yung past, nangyari to when you got saved. Okay? Happened in salvation. The moment na ikaw ay naligtas, mag-amen nga po yung mga saved. The moment na niniwala ka sa ginawa ni Kristo Jesus upon that cross, upon His death, burial, and resurrection, mga kapatid, the moment you believe this message of the gospel, nangyari na yung sanctification na yun. Sinanctify ka na ng Panginoong Jesucristo. And there's a future sanctification wherein yung ating katawan ay papalitan. And it will be like the body of the resurrected Christ. Magiging katulad kung paano si Kristo Jesus ay bumangon mula sa mga patay. And that will be glorification. Mahihiwalay na talaga tayo sa kasalanan during this period. This will happen either sa rapture, kapag kinuha tayo ng Panginoon, or practically speaking, by death. Pero yung glorification ng body, nangyari lang yun sa rapture. So maghihintay lang tayo, may time na hihintayin mo bago ka bangunin muli ng Panginoon. Okay? That is glorification. But the idea of this study, the concept and the central theme ng pag-aaral po na ito is about this present sanctification. Okay? Kasi yung past, settled na yun. Yung future, secured na yun. Pero yung present, fluctuating. Okay? The past sanctification deals with judicially, dineclare ka na ng Diyos na napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, and thereby, sanctified ka na forever. Ibig sabihin, hindi na mawawala yung pagiging saint mo. Hindi na mawawala yung pagiging saint ko sa paningin ng Diyos. I am sanctified by the Lord Jesus Christ. I could say that. You could say that. Amen. Pwede natin sabihin kahit kanino na tayo iligtas, na tayo napatawad, na tayo sinangtify na ng Panginoong Jesucristo, na nahiwalay ka na doon sa kasalanan mo, kaya may circumcision na nangyari sa atin the moment we believe, okay, the spiritual circumcision na sinasabi ng Colossians, and that, mga kapatid, is a permanent na estado mo na. Okay, permanent situation. Hindi na ito mababago. Once you believe, you're already sanctified in Christ Jesus. Okay? Once you believe also, you are promised a future sanctification. So, dalawa ito, okay, gusto ko lang maintindihan nyo, both past and future, though yung isa nakaraan, yung isa hinaharap, both are fixed. Okay? Both things, dalawang bagay na ito, parehas itong hindi na magagalaw. Nakuha niyo po ba? Fixed.
cannot be improved, cannot be subtracted. Hindi mo na mababawasan, hindi mo na madadagdagan, fixed. But when it comes to this, okay? When it comes to the present, mga kapatid, it is moving. It is, kaya nga tinatawag din tong state ng isang Kristiyano. Ito position, ito state. Estado. Parang kung may graph ka, minsan ganyan, minsan tataas, minsan ganyan, minsan ganon, ganon, ganon. So minsan, this represent, minsan, yung pananampalataya mo mahina, okay, minsan naman tumaas, di ba? So, Okay, so, that's the essence ng ating pong pag-aaralan that practical sanctification, okay, is necessary to every Christian. Kailangan po ng bawat ligtas. Hindi po ito selective doctrine. Hindi po ito pwede na sa iba lang yan nag-a-apply, sa amin hindi. Practical sanctification should apply to every believer because everyone is called by God. And also, kung lahat ay na-save, sanctified by Jesus Christ, say amen? At lahat promise of a future glorification in Christ, then it just follows na pati yung present na kagustuhan ng Diyos dapat sa bawat mananampalataya nakikita. It's just logical and simple and common sense na kung yung nakaraan mo sinettle ng Diyos at yung future mo sinettle ng Panginoon, expected sa isang mananampalataya to live according to the will of God. So balik tayo sa ating talata. So number 1 na ating tignan po dito mga kapatid, in verse number 1 ng ating text, sabi niya, furthermore then, naintindihan niyo kung ano pinag-uusapan natin, ilalagay ko sa pinakamababaw na kaya ko pong ilagay, ang pag-aaralan natin ay practical holiness. That's it. Pagiging banal sa ating pamumuhay, practically speaking. Kaya hindi ito pinag-uusapan na pagiging banal kay Kristo Jesus. Kasi banal na tayo kay Kristo Jesus. At dito pinag-uusapan pagiging banal sa langit dahil one day, nandun na tayo, banal tayo doon. Ang pinag-uusapan natin yung ngayon. Yung pag-aaral na to nakadirekta sa ngayon. Okay? Kasi kahit ikaw ay anak ng Diyos, kung minsan lumalabas yung pagiging anak ng Diablo, di po ba? And that is practical holiness. Diyan ididil ng Panginoon what is very important in the life of a Christian, no? So verse number 1, sabi niya, furthermore then, we beseech you, brethren, 1 Thessalonians 4:1, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Una, tignan natin, the expectation to the call. The expectation to the call. Una, kailangan maintindihan po natin na merong ine-expect ang Diyos sa kanyang panawagan. Okay? And mind you, this call is not a call na special call na, alam niyo yun, yung parang tinawag ka sa pagkakapastor, tinawag ka sa pagiging evangelist, tinatawag ka para sa pagiging preacher. No, this call is for everyone. So expected sa lahat ng mananampalataya, if you are saved, if you claim that you are saved, if you claim that you are washed in the blood of the Lord Jesus Christ, then this call is for you. Yung call na to para sa akin, para sa iyo. And may expectation ng Diyos regarding this call. And what are those expectations? So verse number 1, may kita natin, furthermore then, we beseech you, brethren. Una, bago natin tignan yung expectation of the call, tignan natin kung para kanino yung call na yun. Sabi niya, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus. So this study already eliminates some people. Bakit? Are you a brethren? Are you a brother and sister in Christ? If so, para sa iyo ito. Pero kung ngayon, hindi mo pa nakilala ang Panginoong Hesus, hindi mo pa alam, bago ka pa lang sa naririnig ito, hindi mo alam kung ikaw ay ligtas, then at least makita mo, ma-appreciate mo, ito palang kagustuhan ng Diyos sa isang Kristiyano. Okay? Ito pala ang expectation ng Diyos sa isang Kristiyano. But regardless, to those who are brethren, ito yung expectation ng Diyos. Ang kausap ni Apostol Pablo, mga kapatiran. Ang kausap ni Apostol Pablo, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Brethren. So, direkta, maliwanag kung sinong kausap. Tama po ba? So, hindi tayo nangangapa sa dilim. Sino ba? Para ba sa babae ito? Para sa lalaki? No. Para sa mga kapatid.
If you are bought by the blood of Christ, magkakapatid tayo sa Panginoon. So, para sa iyo ito. Okay? So, kaya lang, nakakalungkot, pero yung mga nagtiwala kay Kristo, nire-reject nila, yung mga nagre-reject sa sound doctrine, o tamang pamumuhay and true holiness, maaring itong pag-aaral na to ay nakakairita. At maaring nakakasakit din. Okay? But to those who wanted to dwell, yung salita ng Diyos, to dwell in them richly, para sa inyo po ito. Sa biyaya ng Panginoon. To those who love God enough to accept rebuke, reproof, correction, and finally instruction in righteousness, para sa inyo itong pag-aaral na ito. So brethren, let me exhort you through these studies by our Lord Jesus Christ. Sa verse number 1 again, tingnan natin ating talata. Furthermore then, we beseech you brethren, na tignan natin yun na para sa mga brethren, yung pag-aaral na ito, and exhort you by the Lord Jesus, listen, that as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God. If you have a ball pen, if you have a highlighter, you could highlight that phrase. That as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God. Let me tell you mga kapatid, merong intended way kung papaano i-please ang Panginoon. We don't need to invent ways. Hindi natin kailangan mag-imbento ng paraan kung papaano i-please ang Panginoon. Nakalatag po sa kanyang banal na salita kung papaano dapat tayong lumakad. Sabi niya, to walk and to please God. So it is not a shot in the dark. Hindi siya parang suntok sa buwan din na paano ba maglingkod sa Panginoon? Paano ba ma-please ang Panginoon? Paano ba mapasaya ang Panginoon? Hindi ka manghuhula dito, hindi ka magikero. Amen. We are called to obey. We are not called to guess. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mga pasadilim. Mga kapatid, we are children of light and not of darkness. There is a way on how to walk and to please God. And because God is not the author of confusion. Otherwise, ang bawat church may iba-ibang pamamaraan kung paano i-please ang Diyos. That's a problem. Parang Tower of Babel lang yan. Kung ano nang pinagsasabi nila, hindi na sila magkasundo o nag-iwalay sila. Why? Kasi wala na yung language na central na nagbubuklod sa kanila sana, yung salita na yon, na isa lang ang sinasalita nila, kinonfound yung language. So, iba-iba na yung salita nila, hindi na sila magtulungan. Sabi ng isa, lagari, ang inabot bakal. Diba? Ang layo. No? Hindi na nila magagawa yung goal nila. So, and we should not blame God. Mga kapatid, listen, hindi dapat natin i-blame ang Diyos sa confusion na meron sa mundo natin ngayon. Because God is not the author of confusion. Turn to Genesis chapter 4. Turn to Genesis chapter 4. I want to give this thought, an illustration sa inyo. I'll give a statement and we will verify with Scripture. Hindi dapat natin i-try na i-please ang Diyos sa pamamagitan ng best natin. Iko-qualify ko yun mamaya. Pero ibibigay ko lang yung statement na yun. We should not try to please God by providing our best. Okay? Kukwalify ko ba't ko sinabi yun mamaya? But first, Genesis 4, verse 3. And in process of time, it came to pass that Cain, brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Verse 4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Two brothers, pangalan ng isa Cain, pangalan ng isa Abel. So you have Cain and you have Abel. Ang inoffer ni Cain ay yung best nung kanya pong mga gulay. Ang inoffer ni Abel yung firstling of his flock. Tupa. Okay? Sinong tinanggap ng Diyos? Yung kay Abel. Lord, ano ba naman yan? Parehas naman nung best na binigay namin sa'yo. Bakit yung sa kanya lang tinanggap? Kasi may pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos, blood sacrifice. Ang pamantayan ng Diyos, there must be blood. Para maging sacrifice yun, meron dapat masakripisyo at yung masakripisyo doon ay buhay ng isang hayop.
And from that picture, makita natin that from the beginning, God is expecting a sacrifice. So hindi natin pupuntahan, pero it points to Jesus Christ later on. Pero ang gusto mo maintindihan natin, mga kapatid, we should not try to please God by providing our best habang meron namang sinabi ang Panginoon na kailangan mong gawin. Nandiyan po tayo. Kung sinabi ng Panginoon pula, huwag mo ibigay sa Panginoon ang the best mong kulay blue. Wala siyang pakialam sa kulay blue kung disobedient ka sa kulay pula. Naintindihan po natin? We should not try to please God by providing our best na dinidisobey naman natin yung salita ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Merong expectation ng Diyos. Merong way, merong ine-expect siya sa mga mananampalataya. At yung ine-expect ng Diyos, yun yung sundin natin. Huwag tayong mag-imbento ng paraan natin. Pag nag-imbento tayo ng paraan natin para tayong sikain, na nagalit pa dahil di tinanggap yung kanyang offering. But at the end of the day, sabi ng Panginoon sa kanya, verse number 7, if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. The problem with Cain, kung ang nire-require ng Diyos ay tupa, nandyan po tayo, at siya ay magsasaka, nagtatanim ng mga gulay at ng mga prutas, kung ganun yung trabaho, paano siya mag-offer ng tupa? Kailangan niya magpakumbaba at humingi dun sa kapatid niya, tama? Yun ang hindi kayang gawin ni Cain. Hindi niya kayang magpakumbaba at sabihin kay Abel, Tol, palit tayo kasi kailangan ko in-offer sa Panginoon. Pwede bang makisuyo dyan sa alaga mo? Kaya lang, pride of man. Pride of man. Hindi siya makapagpakumbaba. And therefore, in-offer niya yung sa tingin niyang best. Pero yung best niya ba tinanggap ng Diyos? No. Because man's best, wala yan sa Panginoon. Ang inihingi ng Panginoon to obey is better than sacrifice. That's the principle of the Bible. Kahit sa kay King Saul, sinabi yun ni Samuel. Nandiyan pa po tayo? But, balik tayo sa ating text. The expectation of the call, or to the call ng Panginoon, ang expectation niya sa kung papaano dapat tayo lumakad at i-please ang Panginoon, ito po. Meron pang kasunod yun. Ang expectation ng Panginoon, verse number 1, so ye would abound more and more. So as we are growing, and I hope maintindihan po natin na ang Christian life, dapat nag-grow tayo. Otherwise, kapag hindi nag-grow ang isang mananampalataya, there's a problem. May problema po pag hindi na tayo nag-grow. Okay? So, ang expectation ng Diyos, ye would abound more and more. Mag-a-abound. So kung dati, natutunan natin kung paano lumakad sa Panginoon, napiplease natin siya, namumuhay tayo ng maayos, namumuhay tayo na may kabanalan, dapat next year, mas higit pa doon. More eh. Mas lalo mo nakikita yung pagbabago ng Diyos, yung transformation ng Diyos, yung paglilinis ng Diyos sa atin, dapat mas lalo nagmamanifest as we go on. Yun yung expectation. Abound more and more. Hindi pa bulusok. Kundi pa akyat. Nandiyan po tayo. So, ang gusto ng Panginoon, if you are a believer, the more na natututunan natin paano lumakad sa Panginoon, mas lalo nag-i-improve yun. Abound more and more. The call of God is a sanctifying call. The call of God requires us to walk worthy of the Lord unto all pleasing. So Colossians 1:10, before we leave this point, Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Meron pong expectation ng Panginoon on how we should walk. Okay? So, wag natin isipin na wala namang pakialam sa akin ng Diyos. Meron po. May pakialam ng Diyos kung paano tayo mamuhay. May pakialam ng Diyos kung paano natin i-conduct yung ating pamuhay sa pang-araw-araw. So, let's leave the first point and let's turn to the second point.
So, dinil natin, merong expectation. Nakuha niyo po ba na may expectation ng Diyos? Na ang expectation niya doon sa panawagan na ito ng sanctification ay ang para lahat mag-improve dito, abound more and more as we go along in the Christian life. And number 2, the exhortation. Or also, pwede na sabihin, the encouragement. Okay? The exhortation for the call. Ito na mismo yung sinasabi na utos, ito na mismo yung instruction para sa mga mananampalataya. Sinabi ng verse number 1, na merong way, na merong pamamaraan, how to walk and to please God. And we should abound there more and more. Pero tingnan natin, ano yun exactly? What are those things exactly na gusto ng Panginoon, expected niya tayo na mag-abound? Okay. Verse number 2. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. And number 3, verse 3, for this is the will of God. Okay? So kung may naghahanap sa inyo, paano ba hanapin, preacher, yung will of God? O, tantosan mo na yung verse 3. Yan yung will of God. Preacher, ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Verse number 3, kalooban ng Diyos. Hindi natin hulaan what is the will of God. The will of God is clearly stated in the Bible. Verse number 3, the will of God, sabi niya, verse number 3, even your sanctification. Okay? That ye should abstain from fornication. Maliwanag. Nandiyan po tayo. Clear yung will of God sa isang mananampalataya. And the will of God is also about, kung ikaw ay saved, ito, square natin. The will of God is your sanctification. My sanctification. Anong ibig sabihin ng sanctification? So kapag nagtingin ka sa dictionary, especially Webster 1913, it is the act of sanctifying or making holy. The state of being sanctified or made holy. The act of God's grace by which the affections of men are purified or alienated from sin in the world and exalted to a supreme love to God. Okay, para hindi tayo malito, pagdating sa sanctification, simply put, to sanctify something in the context of the Bible saka sa Diyos, ay iset apart mo yung isang bagay para sa purpose ng Panginoon. Let's take for instance Moses. Nung kausap niya yung Panginoon doon sa burning bush, kausap ni Moses ang Panginoon sa burning bush, pinahubad sa kanya ng Panginoon yung suot niya, sandalyas man yun, sapatos man yun, pinahubad. Bakit? Sabi sa kanya ng Panginoon, kung saan ka nakatayo, holy ground. Ba't tinawag ng Panginoon? Anong meron dun sa lupa na yon? Okay, what makes that ground holy? What makes that ground different from any other ground? Anong pinagkaiba ng lupa na yon sa ibang mga lupain? Mga kapatid, yung lupa na yon ay doon makakausap ni Moses ang Panginoon. That makes that ground holy. That makes that ground sanctified. So kapag ginamit ng Diyos ang isang bagay, when God uses something, okay, kahit ano pong bagay, instrument man yun, instrument doon sa temple, because it is used for the purposes of God, para sa Diyos ito, this item is sanctified. Hiniwalay, pinaging banal, sineparate para sa purpose ng Panginoon. Nakakasunod po tayo? Halimbawa lang, dineclare ng Diyos ng Diyos na yung mic na ito ay gagamitin ng Diyos. Gagamitin niya. So this mic is sanctified by God. Kasi gagamitin ng Diyos yun. Ano mang gagamitin ng Diyos, sinanctify niya. Para sa Kanya. Nakuha niyo po? Whatever God will use, whatever God intends to use, He sanctifies. Kasi ayaw ng Diyos na may kaagaw sa Kanya. One thing about God, God is a jealous God. God is a consuming fire. Ayaw niya na may kaagaw sa Kanya. Gusto niya exclusive ka sa Kanya. Exclusive ako sa Kanya.
2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse number 21. Simulan natin, siguro verse number 19. Okay, for the sake of context. Para may idea tayo dito sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy 2:19, the Bible tells us, "Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work." Nakita niyo po ang paggamit ng Panginoon? Bago gamitin ng Panginoon, sinasanctify niya muna. Bago gamitin ng Panginoon, sineset apart niya. Nakita yung verse number 21, kailangan i-purge muna ng tao, ng mananampalataya, yung sarili niya from those things, from dishonorable things, from iniquity, so that magagamit siya ng Panginoon, meet for the Master's use. Meet for the Master's use. And sadly, this is reality, mga kapatid. Some Christians are not meet for the Master's use. Ang ilang mga Kristiyano hindi pwedeng gamitin ng Panginoon. Why? They are still dirty. They are still unclean. They are still not purified. At anong kailangan mo para malinis? Salita ng Diyos. Word of God. Amen. Ang tinatawag naman ng Diyos, sabi ng 1 Corinthians, hindi niya naman tinawag yung wise. Hindi niya naman tinawag yung mighty. Amen. Ang tinawag niya, the base things of the world. To confound the things that are wise. Amen. We don't need to be those, the wisdom of this world. We don't need those to serve God. What we need is the preaching of the cross, the power of the Spirit of God, and be sanctified to be meet for the Master's use. Yun ang kailangan ng Panginoon. Prepared unto every good work. Romans chapter 12 verse 1, same principle na gustong ipapakita ng Bible. Romans 12 verse 1, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies." Umpisa to eh. Anong gusto ng Panginoon gawin? Ipresenta yung mga katawan ninyo bilang buhay na hain. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Preacher, paano kapag ayaw ng tao na mamuhay ng may kabanalan? Ayaw mamuhay ng tao na hiwalay sa kasalanan? Ayaw mamuhay ng Kristiyano na magiging malinis yung kanyang pamumuhay at mamuhay siya may kabanalan? E di hindi katanggap-tanggap yun sa Diyos. Kasi ang katanggap-tanggap sa Diyos ay things that are holy. Hindi pwede sa Diyos yung defiled, hindi pwede sa Diyos yung unpurified, hindi pwede sa Panginoon yung mga hindi nalinis, mga kapatid. Preacher, ganun yung pamumuhay ko. Kaya nga kailangan mo si Kristo eh. Kaya nga kailangan ko si Kristo eh. Kasi lahat naman tayong makasalanan eh. Wala namang tinawag ang Diyos na banal na eh. Amen. Kahit si Apostle Paul, who himself is already a great Pharisee, nung tinawag siya ng Panginoong Yesus, ang sabi niya sarili niya, I am a blasphemer and injurious, but I obtain mercy. So pag-aaral na ito, mga kapatid, hindi ito para i-discourage ang kahit sino. Bagos ay para itama, ituwid yung ating mga pananaw. Kung minsan, nainisip natin ng, yung siguro, yung pagsunod sa Bible, di naman siguro big deal yan. Big deal yan. Lahat tinawag para dyan. Lahat tinawag kung ikaw ay brethren, ha? Kung tinuturing mo yung sarili mo na brethren, at sinasabi mo, brother, sister, kung tinuturing mo yung sarili mo brethren, kasama ka doon. Hindi ka exempted dito sa call. Nobody is exempted from this expectation of God and exhortation of God. Na ang kalooban ng Diyos is our sanctification. So pinakita ko sa inyo na merong past, na merong present, and merong future sanctification sa Bible. But we should focus on the present kasi yun yung may problema. Yun yung inaatake ng dyablo.
Yun yung malakas, yung flesh. Now, balik tayo sa ating text, 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Verse 3. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Now, bakit fornication? Bakit kasama yung fornication sa usapin na ito? Because one thing also sa pag-aaral ng sanctification is, practically speaking, being freed from the lust of the flesh. Pagiging malaya sa sapitan ng laman, and fornication is on the top of the list pag pinag-usapan natin yung gawa ng laman sa Galatians chapter 5, kung di ako nagkakamali. Now, 1 Corinthians 6, punta muna tayo doon. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Simulan ko yung pagbasa sa verse number 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord. Para saan yung katawan daw natin? For the Lord. Young people, para saan yung katawan natin? Para saan yung katawan natin, young people? For the Lord, not for fornication. Maliwanag ba yun? And the Lord for the body. Verse 14. And God hath both raised up the Lord, and will also raise us up, or raise up us by His own power. Ito yun. Future yun. Okay? Verse 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two saith he shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Maliwanag po, what is the will of God? The will of God is to be sanctified. The will of God is sanctification of the believer. And part of sanctification ay pagiging malaya from fornication. Para mag-abstain din from fornication. And kaya po ito nasa Bible, and maybe this is not popular preaching, hindi mo ito maririnig ng madalas sa maraming pulpito, is because fornication is rampant everywhere. Kahit sa mga simbahan, this happens. Amen. Andiyan po tayo. And I'm preaching this, why? Because we need to learn na ang kagustuhan ng Diyos ay hindi yung bagay na yun. That we should prevent also the next generation, kung tayo man ay nagkamali sa bagay na ito, hindi na nila gawin, because there are things, consequences na mahirap at hindi madali kung magpupunta tayo sa bagay na ito. Hindi porke common itong bagay na to, nangyayari ito, dapat na nating tanggapin. At wala tayong gagawin, mga kapatid. Hindi po. Hindi kalooban ng Diyos ito. Fornication is rampant and it is destroying lives. Sanctification does not allow believers to fornicate. Sanctification protects believers against sins that would surely hurt, destroy, and make us miserable. Kasabihin ng sanlibutan, Bible nyo, luma na yan. Archaic na yan. Old fashioned naman yan. Sobra naman luma na yan. Di na applicable ngayon. Talaga ba? Bakit nagko-convict pa rin yung Bible hanggang ngayon? Bakit nasasaktan ang damdamin natin kapag na-preachan tayo ng katotohanan na nagawa natin? Because the Bible is quick and powerful. It is alive. The words, sabi ni Jesus Christ, that I speak unto you, they are spirit and they are life. Buhay ang salita ng Diyos, hindi ito patay. Broken families, bitterness, resentment, regrets, loss of dignity, shame,
Among others are the evil fruits of fornication. Ngayon, bakit natin papayagan at ang Diyos, bakit niya papayagan yung isang practice na makasisira sa tao? Diyan po tayo. Why would God allow such a practice to continue? Certainly, God's will is for sanctification and not for fornication. Hindi po gusto ng Diyos yun. Hindi po kalooban ng Diyos yun. We could not do a study on sanctification. Pwede sana mag-aral lang tayo ng sanctification. Preacher, aral lang tayo ng sanctification, wag na lang natin i-touch yun. Kasama nga sa text yun Magkadikit pa. So it is not by accident na yung concept na yun ay kailangan i-preach. Because, ibig sabihin, ang Diyos, alam niya na kapag pinag-aralan mo ang sanctification, dapat matatouch mo talaga ang mga bagay na yun. Even if yung mga bagay na yun ay sensitive. Diyan po tayo. Of course, hindi ko na pinapababaw na mas mababaw para maintindihan ng bata. I'm choosing my words. Amen. Sana po maintindihan ng mga adult, I'm choosing my words. Dahil ayaw naman natin dito na maging rude in speech to the point na vulgar na yung mga sinasabi natin. Amen. Diyan po tayo. So I'm using the biblical terms kasi yun naman yung biblical terms Nandiyan po tayo. So, how I could wish na pwedeng i-preach yung katotohanan ng sanctification na hindi ito itatouch. Pero kasama siya sa text. Paano mo naman matakasan yun? It is impossible to preach sanctification without mentioning the dirty sins in the Scripture. For those sins are the very reasons why the doctrine of sanctification even exists. Ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na may sanctification, kasi inihihiwalay niya ang mga mananampalataya sa Gentiles. Okay, mamaya, nandun din sa text yan. Pero balik na tayo sa 1 Thessalonians 4. Suffice it to say for now, that sanctification could not be mentioned without mentioning fornication. Kasi yun nga talaga yung direct effect nun. Kung ikaw ay mamumuhay na may kabanalan, kung ikaw ay mamumuhay sanctified, then you should be abstaining from fornication. That is given. Yun po ay talagang nandoon. Hindi natin maalis. Now, sabi niya, verse number 4, in-explain niya anong ibig sabihin niya doon sa abstaining from fornication by that colon at the end of verse number 3. Sabi niya in verse number 4 that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Nang bawat isa daw po sa atin, are you a brethren? Ikaw ba ay natubos ng dugo ni Kristo Jesus? Para sa atin ito. At bawat isa sa atin, ang exhortation ng Panginoon to those who are called to sanctification, ano po? Na bawat isa daw sa atin, malaman natin kung paano i-possess this vessel. Ang vessel dito yung katawan natin. Paano tayo mamuhay? Paano natin i-conduct yung ating sarili? Paano natin ma-preserve yung ating sarili that it would be sanctified and it would be in honor? Anong kabaliktaran ng honor? Sabi ba? Dishonor, preacher. Of course, dishonor. Pero higit doon, or apart sa word na dishonor, disgrace, shame. Amen. Honorable, shameful. Tama? Mga kapatid, fornication is shameful. It is not honorable. But what we are seeing, anong pinapakita sa TV, anong pinapakita sa mga palabas, they glamorize fornication. They glamorize sin. To the point na isipin ng mga young people, pag pinanood, kahit sino, isipin nila, okay lang yan, normal lang yan sa society, common lang yan sa society. Pero yun ba yung kalooban ng Diyos? Diyan po tayo. We're dealing with the will of God. Kung sa tingin natin, common yun sa society, yes, that's common. Pero kung pag-usapan natin, kalooban ba ng Diyos yun? Hindi po kalooban ng Diyos. Amen. Hindi po kalooban ng Diyos. I want to remind you of that. This is exactly what fornication does to a person. Anong gagawin ng fornication sa isang tao? Gagawin siyang shameful. Now, he could act proudly and think his actions are acceptable, but with the Holy Ghost, it is not. That is why, ito po, 1 Corinthians chapter 7, to the unmarried. To the unmarried. Okay? Kung ikaw ay unmarried, tingnan natin sinabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7, and I hope the parents
would support and also uphold the Bible. Wag tayong mag-cast doubt sa Scripture. Wag natin sabihin na, hindi, ang Bible naman, applicable lang yan nung panahon nila Paul. Naku po, delikado yan. Kung malaman niya ng anak nyo, ganyan paniwala nyo, sabihin nila, hindi pala applicable ang Bible sa panahon natin ngayon. Di okay lang, kahit anong gusto ko gawin. 1 Corinthians chapter 7, verse 1 and 2. Now, concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Bible? Bible po ba ito? Amen. Man's opinion or Bible? Bible. Verse 2. What is the context of that? Nevertheless, to avoid fornication. Ano daw dapat mangyari? Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Clear po ba ang Bible? May ambiguity ba? May vagueness ba? May kalabuan ba ang sinabi ng Biblia? Malinaw po. Tama? Malinaw. So young people, please, to the unmarried, okay, kung kayo naman ay hindi pala mag-aasawa pa, ayaw nyo pa naman mag-asawa, then huwag kayo dun sa touching-touching. Basic lang naman yan eh. Ganun lang kasimple yun. If you are not into marriage already, hindi nyo pa kaya that you will be a wife, at hindi nyo pa kaya that you will be a husband, then you should abstain from touching. Verse number 1. Ang linaw naman po, di po ba? So, kung tayo ay hindi pa papasok doon, mas mainam not to touch anyone. Sabihin, preacher, ibig sabihin, di rin ako magmamano sa mga elder. Ibang usapan yun eh. Minsan nawawala yung common sense natin, makaiwas lang tayo sa katotohanan ng Bible eh. Amen. Andiyan po tayo. The context is in fornication, mga kaibigan, mga kapatid. And it is not proper, and it is not, mga kapatid, healthy din, at hindi makatulong sa bagay na yan. So, nandiyan ba yung mga young people natin dito? Saan na yung pambura na? I'll give you an illustration. Yung rectangle na yan na green, nagsisimbolize yan ng law. Binatin law ito. At nasa loob niyan, for example, si Adan. Ano yung law na binigay kay Adam o namang hindi na dapat niya gawin? Huwag niya kakainin yung bunga, tama? Of the knowledge of good and evil. That's the law. What happened nung binrake niya yung law? Napabuti ba siya, napasama? Napasama, obviously. Tama? Kasi nagpunta sa kasalanan ng tao eh. At death. Diba? Sin entered into the world and death by sin. Tama po ba? Sin entered into the world and death by sin. So, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. No, kung hindi lumabas si Adan doon sa batas ng Diyos, napahamak ba siya? Hindi. Ibig sabihin, itong kailangan maintindihan ng mga young people, which ito yung ginagawa ng mga parents nyo. Kaya kayo pinagbabawalan ay hindi dahil kinukulong kayo, kundi pinoprotektahan kayo. It's a different concept. Akala natin, kapag may binabawal sa atin o hindi pinapagawa sa atin, akala natin, wala tayong kalayaan. Yun ang inisip, yun ang pinapaisip ng mundo. Hindi, nakakulong kami! Ano ba yan? Bawal ng ganito, bawal ng ganyan, di pwedeng pumunta doon, di pwedeng samahan si ganyan. Di ba? Pwedeng ganun ka, pero hindi mo alam protection mo yun. At kapag lumabas ka doon, sa protection na yun, nakala mo batas lang yun na walang silbi, di mo alam kapahamakan ng kasunod doon. 1 Corinthians 7, it is good for a man not to touch a woman. Box yun. Box yun. Preacher, gusto ko na i-touch. Di, sundin mo lang yung verse number 2. Let every man have his own wife, let every woman have her own husband. Ha? Preacher, napakabata ko pa. Box. Ganun ka simple.
Kung di ka pa naman ready doon, edi wag ka makikipag-touch-touch dyan. Huwag ka di ba? Yun yung sinabi ng Bible, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Clear yun. So, dalawa lang pala ang kategory. Okay, nandiyan po tayo. Dalawa lang pala dapat ang kategory. Single and married. Yun lang. Walang gitna. Okay? It's either single ka, nag-serve ka sa Panginoon, or married ka, nag-serve ka sa Panginoon. Dalawa lang. Preacher, ano yung mga nasa gitna? Doon yung kasalanan. Sa gitna. Dalawang box lang yan. Box dito, box dito. Box dito na single, box dito na married. Saan ka lang lulugar dyan? Dalawang box lang ang pwede mo puntahan. Pag lumabas ka, kahit married ka, pakinggan nyo po ito, kaya para sa lahat ito kahit married tayo, kung lalabas ka sa box na to, magkakasala ka pa din. Kaya nga may adultery sa Bible Hence, di na nilagay yung kasalanan na yon kung walang nag-i-exist na kasalanan pag nandito ka na. Meron pa din Ibig sabihin, both our days, merong box. And these boxes are not hindi ito para ikulong ka at para wag kang bigyan ng kalayaan. Hindi yun ang konsepto nun, kundi para protektahan tayo. Ito bang area natin ng pinagsimbahan? Nilagyan ba ito ng bubong para ikulong tayo? Nilagyan ba ito ng pinto para ikulong tayo? O para protektahan tayo from the elements? Para hindi tayo mainitan, para pag bumagyo, hindi tayo maambunan dyan. Amen. So ang bahay, ginawa yun para maprotektahan yung nasa loob, hindi para ikulong yung mga nasa loob. Kulungan, yung ginawa para ganun. Na wag sila makalabas. Pero on any other thing, mga kapatid, you are here inside, merong command ang Panginoon na ito, and that is our protection. Kasi kapag lumabas ka dyan, ikaw ay mapapahamak. We better believe God and never put confidence in our flesh. Preacher! Kaya ko yan. Ano lang naman laro-laro lang. Experience ba? Diba? Experience ba? Nagiging confident tayo sa ating flesh. Akala natin malakas tayo. Akala natin kaya natin. Mga kapatid, hindi. Simula pa lang sa Hardin ng Eden, pinagmamasdan nila Satan yung tao. Alam niya kung saan mahina ang tao. Kaya nga alam din ng Diyos na sabi niya, huwag ka na lang mag-touch. Diba? It's good for a man not to touch a woman. Ngayon, kung gusto mo yun, let every man have his own wife. Let every man, a woman have her own husband. Yun yung solusyon ng Diyos. Walang gitna ba? Hindi pwedeng... We better humble ourselves and not be proud to act as though we can never fall to sin. Walang sino man sa atin, di kaya ko yan. Hindi ako mahina, ay nako. Kahit po tayo ay may asawa na, may kahinaan pa rin po tayo. Kaya nga ang utos ng Bible doon sa 1 Thessalonians chapter 4, sabi niya, know how to possess His vessel in sanctification and honor. Every one of you should know. Paano mo malalaman? Search the scriptures. Study the Word of God. Makinig tayo sa preaching. Maniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Hindi yung ilalagay natin yung opinion natin na mas mataas sa Bible. Hebrews 13. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13, verse 4. Hebrews chapter 13, verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But warmongers and adulterers, God will judge. Diyan po tayo. What is honorable? Marriage. So on the flip side, ano yung shameful? Outside of marriage is shameful. Andiyan po tayo. That's why it's very important. Okay? Napakahalaga po na makikinig tayo sa kung ano sinabi ng Bible. To the young people, we pray. I pray personally na nawa, makinig kayo sa sinasabi ng Biblia.
Mga magulang, pakisuportahan po ang preaching sa inyong mga tahanan. Huwag pa kayo'y magiging konsentidor ng kanilang mga kalokohan. Utang na loob na lang. Amen. Sabi, ay sige anak, okay lang yan. Tapos pag napahamak, kayo rin iiyak. Kasi hindi natin na-implement yung sinabi ng Bible. Nakakalungkot po yun. Paulit-ulit na lang. Circus na naman o cycle na naman ng pagkakamali. Cycle na naman ng kasalanan. Cycle na naman. Mga kapatid, nawa, makalaya na tayo dyan. Kasi ang kalooban ng Diyos, sanctification, hindi yung kasalanan na yan. Husbands, be with your wife always. Samahan po natin yung ating mga wife kahit saan. Huwag tayo magmagaling, tayo lang lagi. Isama natin yung ating wife anywhere that tayo aalis o pupunta. Kasi that is the will of God. That husband and wives dwell together. Amen. Diyan papasok ang mga kung ano-ano. Wives, stay by your husband. This message is not just for the unmarried. Or if the issue of fornication only exists before marriage, kung ang fornication nag-i-exist lang sa mga hindi mag-asawa, edi wala nang sinulat para sa mag-asawa, meron eh. Ibig sabihin, nag-i-exist pa rin yung temptation na ito after marriage or in marriage. But we know it exists. Bakit nag-i-exist ito? Because sin exists. The temptations are out there. Our marriage, amen, is our hedge of protection. Yun yung protection natin. It is only within marriage that sexual relationship is allowed, sacred, hallowed, holy, acceptable unto God. Amen. Doon lang yun within the bounds of marriage, doon lang po yun allowed ng Diyos. Huwag nawa isipin na, di ba, mali talaga yung napapasak ng sanlibutan sa isip na marami, na yung mga magulang, kapag nakita nila yung magulang nila sweet, parang kadiri. Pero yung mga hindi naman mag-asawa, nakita nila, ang galing, romantic. Ha? Baliktad. That's the pattern of the world. Hindi yun yung pattern ng Diyos. Nandiyan lang po tayo. Balik tayo sa ating text. I'm exhorting you by the grace of God, mga kapatid. And let me tell you, I'm not exempted to these things. Kaya pinipreach ko rin po ito to remind myself of what is expected for the believers. Ano yung gusto ng Panginoon? Anong ine-exhort niya sa atin? Hindi tayo magmamagaling, hindi tayo magmamalakim, hindi tayo magmamataas, na kaya po natin without the grace of God. Delikado tayo and there are practical things na hindi dapat natin isantabi. And one of those is being with our spouse. Because temptation is real. 1 Thessalonians chapter 4. Sabi niya, verse number 4, yun yung tinil natin, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not, verse 5, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. So alam ng Diyos na merong ginagawa ang mga Gentiles. Okay? Pero alam ng Diyos na ginagawa nila yun because they don't know God. Nakasunod po tayo? The Gentiles are doing those things because they do not know God. Ibig sabihin pala, kapag sinabi mo na kilala mo ang Diyos, expected na ang mga nakakilala sa Diyos, ang pamumuhay, umaayos. Hindi nagiging katulad ng Gentiles. Now, Romans chapter 1, just to give you an example of how the vain thinking of Gentile people, especially before na makilala nila ang Panginoong Yesus, o even tayo, bago natin nakilala ang Panginoong Yesus, maring ito yung ating kaisipan at maring ito yung tumatakbo sa ating isip na normal na ginagawa ng tao. Romans chapter 1. Babasahin ko from verse 18. Sundan niyo po sa inyong mga mata. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them. Inote po natin yun.
kilala. Pwede mong kilalanin o pwede nilang nakilala ng Diyos kasi manifest naman yun. For God hath showed it unto them. Verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power in Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Nung nakilala nila ang Diyos, instead na maging mapagpasalamat, hindi sila naging mapagpasalamat. Nandiyan po tayo? Naging vain yung imagination nila. Verse 22, they professed themselves to be wise. Anong nangyari? They became fools. Verse 23, nagsumamba na sila sa Diyos-Diyosan. Ito'y pinag-aralan din po namin kahapon doon sa Palawig at sabi ito, sumamba yung tao sa tao, 'di ba? Yung tatay at yung lolo ni Kim Jong-un, sinasamba yun sa North Korea. Kasi iba talagang yun lang yung kinalakihan po nila. Kita mo yung mga tao, laki-laking statwa, tapos yung mga tao lumuyuko. Pero hindi lamang tao o kapwa-tao yung sinasamba ng tao, kundi verse number 23, pati mga ibon. Oh. Pati mga ibon. Sa iba't ibang mga culture, may mga iba't ibang sinasamba silang ibon. Pero sa Pilipinas, ang sinasambang ibon na agila. Tama po ba? Bakit agila? Preacher, di naman namin sinasamba yung agila. Ang dami kayo sumasamba sa 1,000. Pinalitan nila yung 3 ulo, pinalitan nila ng ibon. Amen. Maraming sumasamba doon. Kaya, di ba, pinag-aralan natin last time, love of money is the root of all evil. Dami nagmamahal sa agila. Amen. Nandiyan po tayo. Hindi lamang birds, kundi 4-footed beasts. Ano pa? Creeping things. Imagine sa India, hanggang ngayon, yung nagpa-practice ng Hinduism, kung paanong sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, baka, sa Thailand, unggoy. Okay. So on and so forth. Verse 24. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause, God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust, one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. And we will not go into details of those things. Pero gusto ko po ipaintindi sa atin, the Gentiles na tinanggihan yung kaalaman ng Diyos, saan sila napunta? Doon sa mga bagay na dishonorable. And sad to say, sa panahon po natin ngayon, yung mga dishonorable things na kung saan sinasabi ng Bible na hindi yan maganda, na masama yan, na yan ay hindi makakabuti sa tao, pinaparada na po yan ngayon. Hindi lang one day, ang tawag pa, Pride Month. Sipin mo si Rizal, meron lang Rizal Day. Bonifacio Day. Okay? Mga araw, isa araw lang meron. Isipin mo sila may Pride Month. Ang haba. Nakakalungkot po. Tulungan ng Panginoon yung mga teacher ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kasi ang hirap-hirap, para kang nagcha-Chinese garter kung paano mo i-deal yung gender inequality na yan. Okay? Parang hindi ka pwedeng, alam mo, pag naglalaro yung mga bata, yung magka-Chinese garter, dapat di sila tatama sa ano? Or rainbow rock ba yun? Something. Parang ganun yung kailangan na mag-isip ka ng maayos na hindi mo ma-open kung meron dong bata na nag-isip na hindi siya lalaki, na lalaki siya. Pero anong tawag dyan? Thus are the ways of the Gentiles in the vanity of their minds, kasi inalis nila ang kaalaman ng Diyos sa kanilang mga isipan. They did not like to retain God in their knowledge. At tulungan po tayo ng Panginoon dito, mga kapatid,
na kung meron man anak ng member dito sa church na nagdi-display ng, amen, na contrary to his nature or contrary to her nature, the parents, please, straighten the child. Young man, you're a young man, you're not a young girl. Amen. At alam niyo yung contributory kung bakit nagiging ganyan ang mga bata? Alam niyo po kung ano yung contributory dyan? TikTok, Shorts, Facebook, YouTube, social media. Kasi saan ba nila makuha yung idea na hindi pala ako lalaki? Saan ba nila makuha yung idea na yan? Hindi naman magulang nagsabi niyan eh. Saan nakuha yung idea? Influence from other people. From those na kasalita-salita sila. You know, when I was a boy, I thought I'm a boy. But later on, I became a woman. Diba? Mga ganyan. Hindi dapat yan sinusubscribe-an ng mga bata. Nakakalungkot po mga kapatid. May mga tinatawag pang drag queen, di ba? Which are indoctrinating children to express their own sexuality. You know? Hindi po yan kalooban ng Diyos. Nandiyan po tayo. Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Titus chapter 1 verse 6. Titus chapter 1 verse number 6. I hope clear tayo doon. Remember this. Kung ano ka, kung ano ako, nilikha ng Diyos, yun ang totoong ikaw. Amen. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Kung babae ka, magpakababae ka. Amen. Okay lang, expected sa lalaki na ang laro niya ay barilan at sa babae, barbidal. Hindi magkabaliktad. Titus chapter 1 verse number 6. If any be... Tama ba ito? Sorry po. Titus... Okay, 3. So, sorry, nagkamali ako ng tantos. Pero ang sinabi ng verse, they profess, 16 po pala. 16 pala ito. Hindi pala to 6. Titus 1:16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Mga kapatid, kung tayo ay kiniklaim natin sa Diyos tayo, diyan po tayo, kiniklaim natin sa Panginoon tayo, huwag natin siya i-deny by our works. Kasi pwedeng iba yung sinasabi natin sa bibig, pero iba yung pinapakita natin sa actions po natin. Now, balik tayo sa ating text 2 para matapos sa itong number 2 and makaproceed na tayo sa ating last point. Okay? 1 Thessalonians 4, then we have verse number 6. That no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. To defraud is to deprive of some right, interest, or property by a deceitful device. To cheat, mandaya. So, ginagamit yung word na defraud sa mag-asawa in the context ng alam na yun ng mga mag-asawa. Okay? Kung gusto nyo malaman yun, mag-asawa kayo. So, ginagamit din yung term na yun doon. Now, in this context, fornication is in view. Fornication against or with a saint is defrauding. Kasi hindi dapat yun. Christians should know better. If we think it is just ordinary or customary, well, that is for the Gentiles which know not God. Dahil di nila kilala ang Diyos. Pero kung ikaw ay nakakilala na sa Diyos and profess to be a Christian, are you a Christian? Tayo ba ay Kristiyano? Do you claim yourself to be a Christian? Then wag nang mapangalanan yung kasalanan na yan in our midst. Amen. Remember this. Alam ni Paul na yung mga kausap niya sa Korinto, bawat isa doon may mga nakaraan sila. May mga past sila. Pero nung kinausap sila ni Paul sa 1 Corinthians, sabi niya, such were some of you. Ganun kayo dati. But now you are washed.
but now you are sanctified. Amen. So, supposed to be pala, ganito nangyari. Kung meron man tayong kasalanan dito, nung hindi pa tayo saved, mga kapatid, Gentiles which knew not God, the moment we got saved, na-sanctify na tayo, dapat doon na tayo namumuhay. Kung ikaw ay napatawad na, nalinis na, dapat doon na yung pamumuhay natin. Supposed to be dire-diretso lang ito. Walang putol. Pero nangyari, the reality is, may struggle sa flesh. May mga bagay na hindi madali po i-give up. May mga bagay na dapat yung Kristiyano, supposed to be common sense. Ay, dapat sa Panginoon na to, i-give up ko na to. Pero hindi pa rin mag-give up. Doon nagkakaroon ng fluctuation sa state po natin. On the present. But we are commanded to not defraud our brother in any matter. Kaya practically speaking, sabi nga ni Jesus Christ, diba, kung mahal mo yung neighbor mo as thyself, di mo na kailangan sundin yung commandments kasi masusunod mo siya. Kung mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon, mananakawan mo ba siya? Kung mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon, di ba, magsisinungaling ka ba sa kanya? Kung mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon, magpapatay ka ba? According to the Ten Commandments, hindi na. Kasi yung love na yon, it will fulfill the law kahit hindi mo nga tinitignan yung law. Amen. Nandiyan na po tayo. Yung love na yon. Mga kapatid, we are called to love one another, to have charity one amongst another. At nawa maintindihan po ito ng mga young people po natin na hindi tayo nagpipreach dito para ikulong kayo, but to spare you. Sabi ni Paul, not to snare you, but to spare you. Amen. Sabi ulit ng 1 Corinthians 6:18, para maiwanan natin to, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Sinneth against his own body. Last point, balik na tayo sa ating text. To deal with our last point, I hope may natututunan po tayo. I hope clear at hindi malabo yung ating preaching this morning. Maybe, maaring ito ay makasakit, maaring ito ay, but it's better na malaman natin to earlier than to regret. Amen. Later on. So 1 Thessalonians chapter 4, verse 6, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. Tingnan nyo, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. Tandaan natin, nasa Diyos ang huling ganti. But in verse number 7, to introduce our third point, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Lastly, hindi lamang the expectation to the call, and not just the exhortation for the call, but the exaltation of the call. Exalt, para itaas. Okay? The exaltation of the call. Preacher, bakit nilagyan mo siya ng word na exaltation? Dahil yung panawagan natin, mga kapatid, makalangit, ang Diyos ang tumawag sa atin to be holy. Verse number 7, clear naman dyan, hindi tayo tinawag ng Panginoon sa karumihan, bagkus tinawag tayo sa kabanalan. So the default state dapat, supposed to be ng isang Kristiyano, holy. Holy living, banal na pamumuhay, malinis na pamumuhay. God's call brings us from dishonor to honor. He calls us to be clean and holy, and not continuing in the lust of concupiscence which do nothing but defile and keep us dirty. Knowing God leads us to becoming like Him. As you know God, the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nagiging katulad natin siya. Kaya practically speaking po, diba, the more na matagal nang magkasama yung mag-asawa, parang nagiging magkamukha na sila eh.
Okay? Yung resemblance na tinatawag. Kasi, hindi ko lang alam kung sino yung lugi doon at kung sino yung... Okay. Pero, meron tinatawag na the more nakasama mo yung isang tao, nagiging magkamukha kayo. Okay? Kaya mag-ingat-ingat tayo kasi kung sino yung kasama natin. Kaya sa mga boys, ingat-ingat, di ba? So, the more na nakikilala mo yung isang tao, especially sa marriage mo, that's the most intimate of the relationships. Kasi yung bond na meron sa marriage, body, soul, and spirit eh. Hindi lang body. Amen? Body, soul, and spirit. Okay? So, ganun, magiging magkamuka, nagre-resemble yung bawat isa. Hindi na lang nila alam, yung mga lalaki hindi pumapayag, yung mga babae hindi pumapayag, pero magkamuka na po kayo. Akala nyo lang hindi. But the point being, the more that you know a person, the more na nagiging katulad mo siya. Unknowingly, hindi mo alam na babago ka na pala. Amen. Kaya po, the more na nakikilala mo ang Diyos, kung nakikilala mo talaga ang Diyos, the more na nagiging katulad mo siya. The more na nakikita sa iyo yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Nakita mo, nagiging normal na lang sa iyo yun. At dati, hirap na hirap ka. Ngayon, okay na, normal na lang. Pag may nagawa sa iyo, nagpapatawad ka agad, ang bilis. Bakit ganun ka? Kasi mas nakukuha mo kung sino yung Diyos eh. Isipin mo ang Diyos kung gaano karaming kasalanan yung pinatawad niya. Simula pa kay Adan, hanggang sa ating panahon ngayon, at hanggang ngayon, dumadagdag pa kada araw. Pero pinatawad niyang lahat at kung sino man sasampalataya sa kanyang anak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. What a God! Amen! Pero tayo kung minsan, 50 pesos na utang lang, di natin mapatawad. Amen. Di ba? But habang nagbabasa tayo ng Bible, inaaral natin ang Scripture, natututunan natin sa kung sino ang Diyos, how He decides, how He thinks, the more na na-adapt mo yun, nakukuha mo yun. Hindi mo lang alam. Yung process na yun. The more na na-expose ka, this is the illustration, habang nag-usap kami doon sa Cavite, kasi di ba po may Bible class kila Pastor Gary, napag-usapan lang namin ito doon sa parking lot. At one of the illustration is, sino po sa inyo aware doon sa light photography? Yung pipicturan yung mga ilaw, yung gano'n-gano'n siya. Tapos makikita mo parang painting na yon, na ilaw siya, liwanag. Light photography. Ano mo paano ginagawa yon? Nilalagay yung exposure ng matagal. Dapat matagal yung exposure, yung shutter, matagal naka-open. So that the light would pass. Kahit isang picture lang siya, pero yung lahat na... Yung idea yung kapag yung may traffic, yung may traffic po kita mo yung dulo ng tail light, mahaba. Light photography yun kasi tinatagalan yung exposure. Kahit yung sasakyan nandito na, may kita mo yung dinaanan niya kasi yung ilaw may naiwan eh. Kasi nakaiwan yung exposure doon sa camera ng matagal. Mga kapatid, practically speaking, pag in-expose mo yung sarili mo sa liwanag ng salita ng Diyos ng matagal, it will change you. It will affect you. It will affect me. Mas magiging katulad mo ang Diyos. Mas magiging mapagmahal ka. Instead na bigla ka nalang sisigaw dati, ngayon, bumabait ka na. Why? Kasi fruit of the Spirit nagmamanifest sa atin because of the exposure of the Word of God. Ang problema sa atin kaya mabilis uminit ang ulo natin kasi hindi pa rin tayo exposed sa salita ng Diyos. And the more na lust yung umiiral sa atin, mga kapatid, wala. Talagang ganun lang. Lagi ka lang galit. Lagi ka lang ganyan. Pero kung tayo ay mag-aaral sa salita ng Diyos, makikilala natin ang Panginoon, babaguhin niya po tayo. May expose tayo sa kanyang salita, hindi na tayo magiging gano'n. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon, hindi po yung pagkukunwari. Kundi, kapag binago ka ng Diyos na totoo, hindi po yung pagkukunwari na iba ka na talaga. Yun yung gustong gawin ng Panginoon, i-transform tayo kung tayo ay saved. No? Hindi po yung pagiging cheesy, hindi yung pagiging corny, mga kapatid. When we become more loving, yun ang mas maganda sa ating pamilya.
Kasi it will benefit others. The notion, no? The exaltation of the call, the notion, mga kapatid, na dapat maging katulad tayo ng sanlibutan para ma-win sila. Pragmatism. Amen. Pragmatism. We are not to copy the world or be conformed to its fashion so that the gospel that we preach will be suitable for them. Hindi natin tinatago yung liwanag natin na, baka baka ma-offend sila sa mga sasabihin natin, yung gospel, baka maka-offend sa kanila, tago natin yung liwanag natin. Hindi. Ilagay mo talaga yung liwanag. Sabihin mo kung anong sinasabi ng gospel. Kasi ang gospel, yun yung makapaglipat sa kanila from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. So, hindi natin kino-cover yung gospel. Preacher, si Jesus Christ kumain kasama ng mga makasalanan. Tama, kumain siya kasama ng mga kasalanan. Pero never siya nagkasala. Amen. Never nagkasala ang Panginoon. Why? Because He know how to possess His own vessel in sanctification and honor. And He knows na yung kalooban sa Kanya ng Ama is to fulfill the will of God and to be righteous in all points of the law, never to sin, never will sin. Bakit ko tinawag itong the exaltation of the call? Balik tayo sa ating text. Sabi niya in verse number 8, He therefore that despiseth not God, despiseth not man, but God. Kung sino man magiging despiteful sa mensahe na ito, kung sino man sasabihin, ay, old-fashioned na yan, ay, luma na yan, ay, di na applicable ngayon, ay, ito na ang normal sa mundo ngayon, hindi mo dinidespise ang tao. You're despising God Himself. Amen. That's why this call is an exalted call. Bakit? Kasi tinataas tayo mula sa pamumuhay ng sanlibutan na hindi tama. Gusto ng Diyos mamuhay ka na nakaayon sa Kanyang kagustuhan. This is how important this call is. To despise this is to defy God Himself. It is God who calls us into holiness. Wala dapat sino man na mas dapat nating pakinggan higit sa Diyos. 1 Corinthians 8:12, But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. This call is a high call. I-refuse mo yung call na to, yung panawagan na ito ng Diyos. Amen. And you despise the Creator of all things and the Sustainer of all things. Imagine kung gawin mo yun sa boss mo, gawin ko yun sa boss ko, baka sisante na ako. Amen. What consequences will you reap from those acts of rebellion? Lastly, iwanan ko po kayo dito. Verse number 8, balik tayo 1 Thessalonians 4. Verse number 8, lastly. Iwanan ko po kayo dito. He therefore that despiseth not man but God, who also given unto us His Holy Spirit. Kapatid, may Holy Spirit ka ba? Is the Holy Spirit in you? Is the Holy Spirit residing in us? Kung nasa sa atin yung Holy Spirit, bakit ka mamumuhay contrary to the Holy Spirit that is in you? How could you say, how could you believe, kahit hindi mo pa nga ginawa eh, pero paano mo pa sasabihin na pwede rin gawin yun or okay lang gawin yun? Hindi okay yun. Why? Because the Holy Spirit, who is God Himself, is in you. And God Himself would not allow such things in the life of His children. Hindi niya hayaan. Now, ang sanlibutan, wala kang magawa. Kung meron tayong influence sa kanila, a little bit, glory to God. At least, ma-prevent din sila na maging miserable. Pero unang-unang mensahe na to para sa mga ligtas. Para sa mga saints. Para sa mga brethren. And this is an exalted call. Yes, maaring nagkamali tayo. Maaring dumaan tayo sa ganyang pagkakamali, dumaan tayo sa ganyang pagkakasala. But please don't continue. Amen. Don't continue. Young people, please be pure. Stay clean. Stay with God. Stay with the Bible.
Makinig kayo sa lahat ng mga pinapayo sa inyo that will help you. This is not to snare you, but to spare you. Amen. Kung maigi lang, wag na lang kayo mag-cellphone para matulungan talaga kayo. Para di kayo matawagan, hindi naka-laptop kayo, paano niyong tawagan? O, i-cut off mo pa yung internet, o lalo na, wala nang messenger, di ka na matawagan lalo. Preacher, kailangan namin para matawagan ng magulang. Bakit? Di ba pwede radyo? Kaya naman merong mga 1,000 meters. Hello, anak! Rinig na buong klase, no? Hello, anak! 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Nawa, I hope mas lalo pa ako naging compassionate kung paano ko dineliver yung message na to. But one thing is clear, mga kapatid, kulang man ako sa passion ngayong umaga. Or kulang man ako sa delivery of fire of the zeal of God. Amen. Pero nawa, makinig po tayo. Para ma-spare tayo sa hurt, sa pain. 1 Corinthians 6:19-20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. One of the lessons na tinuro ko sa mga youth last time, di ko alam po ilang week na before, nung aming pinag-aaralan, sabi ko sa kanila, that di na kayo magbo-boyfriend. Bakit? Sabihin nyo sa kanila, taken na kayo. Paano preacher, taken na kami? Sa Romans chapter 7, nakalagay doon, married to Christ ka na eh. Kung ligtas ka eh. Amen. So, hindi ka nagsisinungaling sa kanila. Sabihin mo lang, taken na po ako. Taken ka na. Sino? Hindi mo siya mapapantayan. Hindi mo siya mapapantayan. And that's the Lord Jesus Christ. That's the Lord Jesus Christ. The call to sanctification is a divine call. We should be holy as our Lord is holy. Remember, God will not instruct us if it is impossible to obey. Kung imposibleng gawin, hindi niya yan ipinag-utos, hindi niya yan binigay sa atin. The fact that we are given these things prove that it is possible to practice. Let's come to the Lord in prayer. Ama, salamat po sa umaga inyong pinagkaloob sa bawat isa. Lord, I pray for Shining Light Baptist Church. I know the people na nandito po sa church na ito, Lord, kinahabagan nyo lang po kaming lahat. Wala po kaming lahat kung wala ang biyaya nyo. Kayo lang po ang nag-ahon sa amin sa kasalanan. Kayo lang po ang nag-ahon sa amin sa kamunduhan. Kayo lang po ang nag-ahon sa amin para hindi magpatuloy sa kasalanan. Lord, help us to be convicted about these things. To give heed to the Scripture. Help the married and the unmarried alike. Tulungan niyo po kami na ma-recognize namin the presence of the Holy Ghost in us. Na yung aming katawan ay templo ng banal na Espiritu na nanahan po sa amin. Na hindi niyo po kalooban ng patuloy kami sa kasalanan, lalo't higit na kami masasaktan. Bagkus, O Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan to know how to possess our vessel unto honor and sanctification. Lord, help this church. Help the young people. Help the adults. Ama, Lord, the consequences of sin, hindi po namin ma-measure yung magnitude nito. Kaya tulungan niyo po kami na makinig na lang. Na huwag po magmatigas. Kung merong mga young people ngayon, still, sila'y matigas ang ulo nila, nagpapatuloy sila. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila na convict them. To show them how dangerous it is. How damaging it is. At kung paano madamage sa kanilang purity. Even their thoughts. Help this church, Father. I pray we could live holy according to your will at the present. Hindi lamang from the past, hindi lamang in the future, but in the present. To live holy as God is holy. Thank you, Panginoon, kasi kayo po nag-utos nito at hindi tao. If we despise this, we despise you. We're not despising man. Salamat po ngayong umaga. Help us na maalala ang mensahe na to, that we are called to sanctification. In Christ's name we pray. Amen and amen.